Lucas, Kabanatang 10, talatang 21 hanggang 24. Verse 21. Nang oras ngayon, si Jesus ay lumustos ng kagalakan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit pinihayag mo sa mga walang puwang. O Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, hindi ang Ama. At wala namang nakakakilala sa Ama, hindi ang anak. At ang mga taong minarapat ng anak na makilala sa Ama." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi niya nang walang ibang nakakarinig, "Pinagpala kayo sapagkat nakita niyo ang mga nakikita niyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo na aming propeta at mga hari ang nagnanad na makita ang inyong nakikita at narinig ngayon. Subalit hindi nila ito nakita at narinig." Ipalay po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po muli sa umaga ito. Salamat sa panibagong pagkakataon at panahon na hinigay mo sa amin. Kami po ay nagpupuri sa iyo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan at aming sinusubok sa iyo aming mga buhay. Hinihingi namin na kami ay iyong linisin at patawarin sa aming kasalanan upang kami maging banal, dapat at matuwid sa iyong harapan. Habang kami ay nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo at tulungan mo kami, Banal na Espiritu, ito po magsalita sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod upang maipahayag ang katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, ngayon kami ay nananalangin para sa mga kapatid namin na ngayon ay nakakaranas na sama ng panahon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa inyong mga anak. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pagbubulay ngayong umaga ay tungkol sa biyaya na makilala ang Diyos. The grace of knowing God. Ang biyaya ay na makilala ang Diyos ay bunga ng malalim na pagkunawa at relasyon sa Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng mas mabuting pagkunawa sa Kanyang mga salita upang tayo ay lumago sa ating spiritual na pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay nakakakilala sa Diyos. Pagkamat meron silang sinasabing Diyos, meron silang tinatawag na Diyos, subalit iba ito yung pagkakilala ng mga totoong anak ng Diyos doon sa Diyos na nasa langit. Yung Diyos na lumalang, gumawa ng lahat ng mga bagay. So, ito po ay isang opportunity sa atin. Ito po ay isang privilege sa atin na makilala natin yung totoong Diyos na sinasabi ng Biblia. Dahil pinagkanuuban tayo ng kaunawaan ng tanungan sapagkat nais ng Diyos na makilala natin siya sa isang spiritual na pamamaraan. Upang sa gayon, ang ating spiritual na buhay ay makaugnay sa Kanya ayon doon sa Kanyang layunin. Pag-usapan natin yung mga katangian na ang biyaya na makilala ang Diyos o the qualities of the characteristics of the grace of knowing God. Ang una, upang magkaroon tayo ng buong kagalaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa verse 21. Yung ating kasi yung buhay physical talaga natin, ito po ay mungkag, ito po ay wala po itong malagang doon sa kanya ng Diyos kasi hindi talaga ito yung nakikita ng Diyos, hindi ito tinitingnan ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating buhay not because nasa ating lahat yung mga bagay. No? Nagkakaroon tayo ng kagalakan hindi dahil
Pag sinabing kagalakan, sa biblical aspect o sa biblical interpretation, ang sinasabing kagalakan is eternal. Yung hindi natatapos. Yung kagalakan na hindi ngayon lang, tumatawa ka lang ngayon kasi nandun ka sa sitwasyon na katawa-tawa. Pero pagkatapos doon, tapos na. Yung kagalakan na sinasabi ng Biblia, ay ito ay nananatili doon sa espiritu natin. Kaya naman kahit nandun sa panahon tayo ng mga calamity, katulad niyan, panahon ng mga kalamitan. Although, nakakaranas tayo ng kahirapan, nalulungkot tayo doon sa nangyayari, subalit deep inside, in our heart, nandoon sa puso yung espiritu na pinaglalagyan ng kagalagang binigay ng Diyos sa atin. Yun po yung ibig sabihin. Ang mga mananampalataya sa Korinto, ay mga buhay na patotoo na ang kaligtasan ay hindi nakayo sa anong bagay sa kanilang sarili. So yun yung na-observe ni Apostol Pablo. Ang kanilang kaligtasan ay hindi mula sa kanilang sarili, pag-unawa, at maging sa kanilang pangyarihan, kundi mula sa kaloob na biyaya ng Diyos. So yung grace o yung kagandahan loob o yung biyaya ng Diyos na sinasabi ng Biblia ay ito po yung naglalaman ng mga bagay na eternal. Katulad nitong kagalakan na sinasabi doon sa verse 21. Nagagalak tayo dahil ang Espiritu Santo yung nag-iigit nung kagalakan na yun doon sa ating Espiritu. Kaya naman kahit na tayo ay dumaranas ng mga kahirapan, minsan dumaranas tayo ng karamdaman, dumaranas tayo ng kawalan, doon sa ating mga physical na pangangailangan, but deep inside, doon sa ating espiritu, puno-puno tayo ng pasalamat sa Diyos. Di ba? Di ba yung katulad ng nangyari kay Job na halos wala nang natira sa kanya, pero sabi niya, I am natin. When I prayed, nung dumating ako, wala nga akong gamit nung tumukas ako Ano sabi niya? Purihin ang Diyos. Ang mananampalataya lang po ang may kakayahan puri sa Diyos in behalf doon sa sitwasyon na talagang hindi kanais-nais. Minsan pag nanonood ako ng balita tinitingnan ko kung mayroong nakatayo doon sa ibabaw ng bubong na nagpupuri sa Diyos. Kasi mananampalataya lang ang may kayang gumawa nun, mga kapatid. Nakalubog yung bahay, ang itaw lang ay buong ng bahay, pero kaya ka niya magpuri sa Diyos. And yun yung kadalanan, that's the joy na binibigay ng Diyos sa atin. Why? Because ang kaya lang salingin ng mundo, ang kaya lang salingin ng Diyos ng mundo, sino yung Diyos ng mundo? Si Satan. Ang kaya lang salingin ni Satan yung physical natin, mga kapatid. Tandaan niya. But our spirit never. Hindi na kaya galawin yun. Kaya naman, yung kagalakan na nandun sa espiritu, hindi na kaya alisin yun. Hindi na kaya tanggalin yun. Kasi Diyos ang naglagay doon. And that joy is eternal. Ibig sabihin, ano man yung sitwasyon ng physical natin, hindi kayang ligligin yung joy na nandun sa ating puso. 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 31. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag ng marunong, mga pangyarihan ng mahalikan. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ng marunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ng malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang sa isa ito ang mga kilala sa sanlibutan. Kaya walang sino magpapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa kanya nagmula ang buhay at tatlong ninyo dahil sa pagpipili sa inyo kay Kristo Jesus
na siya ginagawang marunong malaki. Sa pamagitan niya ay tinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinunong sa malaki, ang ginawa ng Panginoon ng kanyang ipagmalaki. So, tinanin nyo yung ano. What is the difference? Gusto kong makita nyo yung narawan. What is the difference noong tao, yung sinalanta ng bagyo? Ano pagkakaiba ng mananampalataya at sa hindi mananampalataya? Doon sa sitwasyon. So, makikita nyo yung napapanood nyo yung mga nanging-interview, di ba? Malalaman nyo kung sino yung mananampalataya. Pagka-interview sila. So, ngayon, pangalawa, ang pinagmamagito ni Apostol Pablo ay yung mga kilalang tao dito sa mundo na nagmamalaki at nagmamalunod ay pinawalang sa isa ng Diyos dahil sa ating na mga mamang. Kasi nagmamalunod sila at yung kanilang nature na ang ipinagmamalaki ay yung mga bagay sa mundo. But because God gave us doon sa ating spiritual na buhay, tayo ngayon yung lumalabas na marunong sa kanila. Why? Because when it comes doon sa hardship, when it comes to suffering, kaya natin magtiis. Diba? Kaya natin magtiis. At kaya natin magpuri sa Diyos kahit tayo ay nagtitiis. Hindi kaya gawin ng ano yun. Hindi kaya gawin ng mga marunong sa sanlibutan. Hindi kaya gawin ng mga mayayaman sa sanlibutan. Yung mga bagay na yun. So, kaya yung pinakikita at kaya yung pinapakunawa na gusto Pablo sa atin na kaya alam mo mga kapatid, kung minsan yung trip talaga ng mundo kapatid talaga yung trip sa atin eh. Kasi gusto na gusto makisabay tayo